niya, siya daw ay maganda. Okay, sabi niya to. So, susuportahan na dyan yun dahil ko exhorter. So, tawagin natin si Ate Patricia Yamio. Palapakan natin ang Panginoon. Yan, joke lang po yun, yung maganda ako. Banari humble. Handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen? Parang medyo mahina. Handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Yeah! Isa pa nga, handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Yeah! Yan, thank you. Una-una, gusto ko muna magpasalamat sa Diyos kasi muli for the third time sa youth service na magpipreach ulit ako, and by the grace of God, nandito ako. Kasi alam ko na dahil sa grasya ng Diyos, kaya ako nagagawa ng mga bagay na to. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. So, yun nga. So, nasabi natin na yung first and second commandment. Sa first commandment, natutunan natin na there's nothing more important than having the right God in the right place in our life. Diba? English? Nosebleed. Yan. Diba sabi natin, ilagay natin ang Diyos sa buo, put God all over our lives. Diba sabi natin yan. Then pangalawa, nalaman natin na si God mismo, passionate siya na i-worship natin siya in spirit and truth. Tama? Amen. So, ngayon, diba, as we show our love to God by honoring and obeying Him, yung God din natin, deserve siya na bigyan natin siya ng honor, ng glory, at i-worship natin siya in our greatest abilities, di ba? Sa pinaka-best and more best, parang gano'n, yung sobrang best, yung extra mile na natin, pag-worship natin sa Kanya, yung pag-respect. Then, one way of respecting God, isang paraan din para i-respeto natin yung Panginoon natin ay nasa third commandment. Nasa third, medyo mabilis ba? Hindi. Nasa third commandment. So, basahin natin yung text sa third commandment sa Exodus 27. Yan. Yung isa pa. Yan. Exodus 27. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. So, yun. So, speaking of name, nabasa natin name doon. May mga katanungan muna ako na gustong malaman. Sino dito yung yung sabi niya, maganda yung name ko, proud ako dito, ito na yung name ko, sobrang ganda name ko. Sino nagsasabi nun dito? Dami. Daming proud. Okay. Good. Then second naman, palitan natin yung tanong. Sino naman dito yung sana iba na ng pangalan ko? Ayoko ng pangalan na to. Meron ba dito? Kuya Pa? Bakit Kuya Pa ba? Wala lang. Sino pa? Lope? Yan. Or, may tanong ako, kung bibigyan kayo ng chance na palitan yung pangalan nyo, ano yung ipapalit nyo? Jay Cuenca? Aljur? Justin Bieber? Wow, or ito naman, sino dito yung alam yung meaning ng pangalan niya? Sabi na, si Shaper. Yan. Thank you. Yan. Ako nung dumating sa time na na-curious ako kung ano yung ibig sabihin ng Patricia. Then, na-curious din ako bakit yun yung pangalan ko. Totoo, gusto ko yung pangalan ko, pero gusto ko may second name ako. Ang gusto ko second name, Nicole. Parang Patricia Nicole Jamio, kaso wala. So, ang ginawa ko, tinanong ko yung nanay ko. Medyo nakakatawa to eh. Ewan ko lang sa inyo. Tinanong ko yung nanay ko, sabi ko, Ma, bakit Patricia yung pangalan ko? Bakit wala akong second name? Nagre-reklamo ako. At sabi ko, saan mo kinuha yun? Sabi ng nanay ko, yung nag-aano daw siya, nasa hospital. Nasa hospital daw siya. Yung nurse na nag-a-assist sa kanya, yung nurse, yung nakalagay sa name tag niya, Patricia. So, yung pangalan ko palang na Patricia, kinuha sa pangalan ng nurse. Yun. Then, sinerch ko din yung pangalan ko. Sabi ko, ano ba pangalan? Ano bang ibig sabihin itong Patricia na to? Nakalagay doon, Noble. Walang bola sa Tagalog, walang bola. Noble.
well-known, and very good or excellent. Well, meaning lang yun ang pangalan ko. Yan. So, syempre, ang ginawa ko, nag-search ako. Nag-search ako ng mga ibang meaning ng pangalan. So, kumuha ka ng ilang words, ilang names dito. Nalunahin ko na si Eunice. Yan, si Eunice. Si kaibigan ko, ang pangalan ng name niya ay galing sa Greek name. Actually, yung Eunice, Greek name siya ng meaning ay happy and victorious. Happy and victorious. Then, pangalawa naman, gusto ko ng pangalan ko na to. Yung pangalan ko, then Nicole. Yung Nicole, ibig sabihin naman nun, victory of the people. Yung victory of the people. Then, pangatlo, Vanessa. Si Van Van. Yan, ang ibig sabihin ng Vanessa means butterfly. Ang ganda, di ba? Butterfly. Eto, nasan si Jovan? Yun, si Jovan. Yung pangalan si Jovan, Greek name din siya, meaning majestic. Majestic, wow. At ito, nasan si Brian? Brian. Ang ibig sabihin ito, strong one. Ano ba, diba? Itong last na itong kinuha ko na to. Sino dito may pangalang Matthew? Ako wala. Charles and Kuya Matthew. Tawag ko lang ha. Ito yung pangalan ni Kuya Matthew. Galing ka sa Hebrew name. Means, open wide. Meaning ito ano? Gift of God. Tingnan nyo kasi Kuya Matthew kung gift of God. Tama. Ang dami ko ma-agree. Pero mas marami ata yung disagree ko yan. Yun, so, lahat yung mga foreign name yung kinuha. Sa Greek, sa French, sa Greek. Sa naman, sa Filipino name, Filipino name, di ba, may mga Josefina, Maria, Corinne, Pedro, Juan. Pero yung mga pangalan na yun, may touch pa ng Spanish yun. Pero yung, kung magta-throwback tayo sa unang panahon, yung mga pangalan noon, makisig, matapang, magalang. Mayroon ba kayo na ganun yung pangalan nyo? Kasi alam ko, yung mga pangalan na to, binibase nila sa katangian ng tao na yun. Yun. Sa katangian ng tao na yun. Matawag na sila. Pero ngayon, kung titignan natin sa panahon natin ngayon, yung pangalan ng mga tao, pasosyal na ng pasosyal. Pa-unique na pa-unique. Pa-unique talaga ng pa-unique. Ako experience ko kasi pupunta kami sa mga school, so marami kaming nag-meet na new friends. At yung mga name doon, ang gaganda. Napaka-unique. Parang, wow, may pangalan palang ganon. As yung iba naman, pinagsasama yung pangalan ng magulang nila. So, kunwari magkasawa si Angel, tsaka si Rogie. Kunwari lang. Anong pangalan, kung sasamahin natin yung pangalan nila? Angie? Roger? Ha? Yun na yun. So, pag-ganun pa ganon. Tapos yung iba naman, yung pangalan nila, pinapangalan sa mga artista. Yan, sa mga bayani. Diba? Alam ko yung sino po yung nire-recognize? Si Ninoy. Alam ko merong isang tao na yung pangalan niya galing kay Ninoy. Kasi pinanganak yun nung namatay si Ninoy. Parang ganun. As yung iba naman, yung pangalan nila, kunwari yung Milenyo. Yan. Sabi ni Chester, kay Chester ko narinig, meron daw isang tao na pangalan Milenyo. Kasi yung tao na yun, pinanganak ng panahon na nagbabagyo. Yun. So yun nga. Pero today, ang pag-uusapan kasi natin, name ni Lord. Name ni God. Pero before that, let's pray muna bago tayo magpatuloy sa ating usapan. Yes, hallelujah, Father God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, sa mensahe niya na ibibigay niyo sa bawat kabataan, Panginoon Lord God. Lord, let your Holy Spirit, Lord God, lead us and guide us, Panginoon Lord God, yung magkunding sa puso namin, Lord God. I-open niyo po ito, Lord God. Maunawaan namin yung dapat namin maunawaan. Ma-realize namin yung mga dapat namin ma-realize, Panginoon Lord God. Lord, kayo po yung bumabay. Gamitin niyo lang po ako bilang yung
instrumental, Lord God, para ipahayag ang inyong mensahe, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat po. Magtitiwala po ako sa inyo at binibigay ko po sa inyo lahat na papuri, pasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Amen. Medyo ano yan. Sa kung mapapansin natin, sa first and second commandment, gusto ko pansinin niyo to. Kasi nung napansin ko to at nabasa ko din to sa isang source ko din, sabi ko, oo nga, no, bakit ganun? Sa first and second commandment, alam naman natin na si God yung nagsasalita dito. Siya yung nagsasabi ng mga commandment. Then sa first and second commandment, gumamit si Lord ng first person singular. Sino dito magaling sa English? Kumaalinlangan, boy daw. Yan. Tignan niya, gumamit si Lord sa first and second commandment ng first person singular. Basahin natin ito. You shall have no other God before me. So yung ginamit niya ng first person singular ay yung me. Then, pangalawa naman, you shall not make an image because I, the Lord, I'm jealous God. So makikita natin talaga na gumamit si Lord ng first person singular. Pero sa third commandment, nag-shift si Lord. Nagpalit siya na from first person singular, gumamit siya ng third person. Ayan. Sige, pakita niyo to. You shall not misuse the name of the Lord your God. Imbes na gamitin niya, you shall not misuse the name of the Lord. Ay, you shall not misuse my name. Ito yung ginamit niya. So yung mga binabasa ko, ulit ko din ko binabasa, nalaman ko na yung reason bakit niya ginamit yung third person singular kasi gusto niya ma-catch yung attention natin, yung matawag yung pansin natin sa salitang Lord. Sa salitang Lord. So may tatanong ulit ako, madami akong tanong. Yan. What if kung may nagbibigay sa'yo ng chocolate? Sabihin natin, Cadbury, yung mga ganon, di ba? Hershey's, Latas, yung mga ganon. Tipo, chocolate, ayan. What if kung may magbigay sa inyo na yun, tapos hindi sinasabi yung pangalan? Tapos nilalagay niya lang sa bag niyo, anong feeling nun? Sige, ganito na lang. Palitan ko. Pipili ako. Kunwari si Kenneth. Si Kenneth yung yung makakatanggap ng chocolate. Tapos si Kenneth, yung bag niya kunwari, yung upuan. So, titignan ni Kenneth yung upuan niya kung may chocolate. Totoo yun, Kenneth. Tignan mo nga. Tignan mo. Yung sidekick ko. Meron? Bet na naman po yan. So yun, Kenneth, ano mararamdaman mo kung may tao nagbibigay sa'yo ng pagkain tapos hindi naman sinasabi yung pangalan? Anong mararamdaman mo? Masaya ba? Kinikilig. Nakaka-touch. Paano kung one time, ni-reveal niya sa'yo yung pangalan niya? Sinabi niya, hi Kenneth, ako pala yung nagbibigay ng chocolate sa bag mo. Ako pala si Kat. Ano yung mararamdaman mo nun? Flattered. Flattered daw, flattered. Okay, thank you. Kenneth, say niyo yung bang na yan. Say niyo yan. So yun. So, si God, alam naman natin na siya yung gumawa ng langit at lupa. Siya yung gumawa ng lahat ng bagay sa mundo ito just for you. Binigay niya yan para sa'yo. Na lahat na nakikita mo dito, para sa iyan. Alam niyo ba, bago ka palang ipanganak dito sa mundo ito, iniisip ka na ni God. Nasa isip ka niya. Ganun tayo ka-special sa Kanya. Kaya nga dumating sa point na siya mismo, yung God natin, ni-reveal niya yung pangalan niya sa atin. Yung unang point natin, God reveals His name. Yan. God reveals His name. So, basahin ulit natin itong verse na to. Yan. Sabi doon, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Exodus 27. So, naka-underline doon, the name of the Lord your God. Sabi doon. So, kasi nung Old Testament, ang pangalan talaga ni God is Lord. So, nakakita naman doon, the name of the Lord your God. So, yun. Then, merong kung
babasahin natin yung unang, yun sa commandment. Ito yung sinabi niya sa Exodus 22. Then the Lord said to Moses, tell the Israelites, diyan! 22. So yun, basahin ko na lang. I am the Lord your God who brought you out of the Egypt, but of, the land of slavery. So, nagsabi na doon mismo si Lord. Una pa lang dun sa commandment niya, sabi niya, I am the Lord your God. Then, unulit niya dito ulit sa verse 7. So, makikita natin yun. Tapos, may time kasi sa Old Testament na sinabi talaga mismo ni Lord yung pangalan niya. So punta tayo sa next verse. Sa Exodus 3:13-15. Yan, basahin natin. Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you ought to say to the Israelites. I am has sent me to you. Next verse. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. So, a little background lang. So, kasi yung sino nakakilala kay Moses? Moises yun, kuya. Moises yun, hindi Moses. So, si Moses kasi, lumaki siya sa bayan ng Egypt. Inampun siya nung anak ng Pharaoh. Then, tapos nung nagtagal, si Moses, umalis siya sa bayan ng Egypt dahil sa isang pangyayari. Kasi nung panahon na yon, nakapatay si Moses ng isang Egyptian. Kasi sa kadahilanan, yung Egyptian, nakita niya na pinatay yung isang Hebrew. Kaya napaalis siya sa Egypt. So, nung nagtagal, nagkaroon ng asawa si Moses. Then, yung mga oras kasi na to, sa Exodus 3, si Moses kasi, parang inaalagaan niya yung mga flocks o yung mga alaga ng kanyang father-in-law. So, habang pinapasyal ni Moses yung mga flocks or yung mga animals sa ibang lugar, nakarating sila sa Horeb. Horeb ba yan? Sa Horeb. Yung mountain yun, sabi doon, land of God daw yun, mountain of God daw mismo yun. So, doon mismo nangyari yung pag-uusap na to. Yung angel of the Lord nag-appear kay Moses sa flame ng burning bush. Bush. Hindi yun sasakyan, ha? Wala eh. Yun. So, yung kasi yung bush. Yung bush kasi, sa uri yun ng halaman. Yun, nung nakita din, nag-iliyab. Then, yun yung ginamit na parang mangusap si Lord kay Moses. Then, nung nag-uusap sila, kasi si God, mismo, sabi niya, alam niya yung mga pinagdadaanan ng mga Israel. Dahil nung panahon kasi na to, yung mga Israel, slave siya ng mga Egypt. Talagang, di ba, yung first commandment na tackle natin na si Lord yung nagtanggal sa kanila sa slavery sa Egypt, di ba? Tama? Then, nung panahon na to kasi, slave pa rin yung mga Israelites. Then, sabi ni Lord, alam niya yung mga pinagdadaanan ng mga Israelites. Alam niya yung bawat tiyak, alam niya yung mga struggle, alam niya. Then si Lord kasi, concerned siya sa suffering ng mga anak niya. Kaya niya ginamit si Moses, tinawag niya si Moses para magamit niya, para maalis yung mga Israelites doon, para pumunta sa promised land. Then, nagtanong si Moses kay Lord. Sabi niya, paano kapag tinanong ako nila kung sino ka, anong sasabihin ko? Anong sasabihin ko sa kanila? Anong sasabihin kong pangalan mo? So, doon sa nabasa naman natin doon, di ba? Next slide. Yes, sa nabasa natin doon, sabi ni Lord, the God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Sabi ni Lord doon, sinagot niya yung tanong
So, ano yung sasabihin kong pangalan mo? Ito yung sabihin mo sa kanila. The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. So, mapapansin mismo natin dito na yung God mismo, siya ina-identify niya yung sarili niya. He identifies himself as the same God ng mga Israelites noon. Mismo siya mismo, sabi niya, ako yung Diyos ng dati. Yung mga Diyos ng mga Israelites noon, ako yung Diyos noon. Ako yung Diyos ni Abraham, ako yung Diyos ni Isaac, ako yung Diyos ni Jacob. Then, mapansin natin talaga dito na si Lord mismo, ina-identify niya yung sarili niya as the same God na hindi nagbabago. Then, pansinin din natin ito yung isa, I am who I am. Diba? Sabi niya to kay Moses, I am who I am. Diba? So, kasi sa I am na to, parang sinasabi ni Lord, God's way niya to para sabihin sa atin na siya ay yung Diyos na hindi nagbabago. Siya yung the same God yesterday, today, and forever. Siya yung hindi nagbabago. Na kahit kailan, kahit ilang generation yung dumating, hindi magbabago yung Diyos na yun. Na He lives forever. Yun. Then, so ibig sabihin pala, so it means, kapag sinasabi natin, sabi ko dito, whenever a person called God by His name, Lord, he was identifying God as the eternal one, the one who was, who is, and who is to come. So pag sinabi pala natin na yung pangalan ni God ay Lord, ina-identify din natin yung Panginoon natin na hindi din siya nagbabago. Na-identify natin na siya yung same God natin. Pero every time pala sasabi natin, Lord, ikaw yung Diyos na hindi nagbabago. Parang yun yung yun yung way natin. So yun nga. So next naman, next verse. Dito, basahin ko na lang yung naka-pink one. Sabi doon, this is my name forever. The name you shall call me from generation to generation. So sinasabi mismo ni Lord mismo, siya na nagsasabi na, itong pangalan ko na to, ito yung itatawag mo sa akin forever. Ito yung itatawag niya sa akin. Kahit ilang generation ang dumating, ito ang itatawag niya sa akin. So, tunay talaga na nagpapakita ng authority yung Diyos natin. Na He is so powerful. He is the same God na may character talaga siya na hindi siya nagbabago. So, makikita natin doon. So yun nga. Bakit ganon? Bakit ganon? Nung dumating si Jesus sa New Testament, kanina sa Old Testament tayo, ngayon nasa New. Nung dumating si Jesus, bakit gano'n yung New Testament, parang mas focus doon yung pangalan ni Jesus. Bakit doon sa New Testament, ang focus mismo yung salitang Jesus, na never nasabi na Lord yung name niya. Gano'n. Kasi ito, the name of Jesus is identified in New Testament as the name above other name. And the time is coming when every knee will bow and every tongue will confess the Lordship of Jesus. So yun, di ba tayo mga Kristiyano, sabi niya, mag-pray tayo in Jesus' name, i-baptize natin in Jesus' name, magpalayas tayo ng demonyo in Jesus' name, and so forth and so forth, and then, di ba? Gusto ko yun. Di ba? So yung ganon, ganon na pangkakataon, may mga nagtatanong, may nagtataka, kung ang name talaga ng Diyos natin ay Lord, bakit sa New Testament, Jesus yung focus? Bakit sa New Testament, yung pinaka-focus niya mismo, yung pangalan ng Diyos, ina-emphasize ito. Bakit ganon? So yun din yung isasagot natin. So bakit ganon? Sa New Testament, Jesus yung sinasabi, paulit-ulit, Jesus, Jesus, Jesus. Diba? Sabi ng Lord, yung Lord niya na name, yun yung forever name niya. Forever niya na hanggang sa pagkalipas ng maraming taon, yun yung itatawag natin sa Kanya. Yun yung tanong. Then, balik ulit tayo, punta naman tayo sa New Testament. Yan. Basahin natin itong Matthew 1:21. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because He will save His people from their sins. Ito, kasi itong pangyayari na to, yung pangusap ng Lord kay Joseph. Si Joseph yung fiancé ni Mary. So mismo,
So mismo, yan, nangusap ang Lord, yung angel ng Lord natin mismo kay Joseph, na magkakaroon ng anak si Mary at itatawag mo siyang Jesus. So mismo, si God yung nagbigay ng pangalan na Jesus. Si God mismo yung nagsabi na ito yung pangalan mo dun sa magiging anak mo. Kay Jesus, ito yung pangalan mo. Diba? Diba? Tapos, so mismo, si God na nagsasabi, siya yung nagbigay ng pangalan ni Jesus Christ. At sinabi niya din kay Joseph na itong Jesus na to, siya yung magbibigay ng salvation sa maraming tao. Yun. So, kasi yung word na Jesus, combination siya ng two words. Combination siya ng two words. So, next slide. Click. Oh, ba't tumagpas yan? Yan. Jesus, yan. Yung dalawang word niya ay Lord and salvation. So, meaning, Jesus means, Lord saves. Lord saves. So, yung meaning pala ng pangalan ni Jesus ay nakuha sa dalawang word na Lord and salvation. Kung pinagsama mo yun, Lord save. Ang Panginoon ang nagliligtas. O ang Panginoon ang tagapagligtas. Diba? Hasa na? Yun, ang Panginoon nagliligtas. So kaya pala, every time na binabanggit natin yung pangalan na Jesus, ay nababanggit natin yung pangalan na Lord. So it means, dun sa sinabi niya, this name, yan, yung pangalan na to, yung itatawag mo sa akin forever, from generation to generation. So totoo nga. So totoo yung sinabi ng Lord. May pangalan niya, forever. Pangalan niya, hindi magbabago. So every time na sasabihin natin yung pangalan ni Jesus, sinasabi natin yung pangalan ni Lord. Diba? Kaya nga diba, every time na ina-accept natin si Jesus, diba ina-accept natin siya as Lord and Savior. Kasi itong dalawa na to, hindi ito pinaghihiwalay. Si Jesus, hindi lang siya basta Lord lang. Si Jesus, hindi lang siya basta Savior. Two things siya. Si Jesus ay Lord and Savior ng buhay mo. Kaya nga every time, or kaya nga kapag tinatanggap natin si Lord, si Jesus, sinasabi natin na, I accept you as my Lord and Savior. So yun yung mismo yung ibig sabihin ng Jesus. So, yun nga. So, punta naman tayo, kung nasa Matthew tayo, punta naman tayo sa first book sa Old Testament. Genesis. In the beginning, God created the heaven and the earth. So, yun. So, mismo dito sa Genesis 1:1, si God, nire-reveal niya yung sarili niya as God. Nandun sa nabasa ko, yung God daw means, ano siya, title lang siya. Title lang daw. Title lang daw. Kaya nga niya ni-reveal yung pangalan niya mismo as Lord. Yun. Kasi, next slide mo. Giving the name entails certain kind of relationship. It opens the possibility of a certain intimacy in relationship. Di ba sa friendship, sa pagkakaibigan, sino dito yung may kaibigan? Wala? Wala kang kaibigan? Kuya Mark? Wala kayong kaibigan? Di ba minsan, pag nalalaman natin yung pangalan ng isang tao, nagiging kaibigan natin, right? Hindi. Minsan nagiging best friend natin. Di ba? Pag nalalaman natin yung pangalan ng isang tao, nagiging kaibigan natin, dumadating sa point na nagiging best friend natin, dumating sa point na natuturing natin siya as kapatid. Minsan pa nga, pag nalaman natin yung pangalan ng isang tao, minsan nagiging lover pa natin. Diba? Kaya nga mismo, yung pagbibigay... Oh, hindi Rogie Ayun nga. So it means pala, kapag yung pagbibigay ng pangalan, nagsasabi siya ng isang relationship. Intimate relationship. So yun nga. Kasi bakit ni-reveal ng Lord, bakit ni-reveal ni God yung pangalan niya? Kasi gusto niya magkaroon tayo ng isang relasyon sa Kanya. Kundi, gusto niya na magkaroon tayo ng intimate relationship with Him. Yun yung gusto ng Lord. Kaya niya nga sinabi, kaya niya nga ni-reveal yung pangalan niya na yun. Diba? Masasabi ba natin na kaibigan ng isang tao kung hindi natin alam yung pangalan niya?
Hindi. Right? Hindi. Masasabi ba natin na tatay natin yung isang tao na hindi natin alam yung pangalan niya? No. Diba? Kasi yung iba nga pag sobrang close na, magkakaroon pa ng tawagan, right? Diba? Daddy, yan. Sa magtatay, pag sobrang close, hindi naman niya, mangyari tatay ko si Carl, hindi naman yung tawag ko sa kanya Carl, pero tatay ko siya. Hindi ganon. Sa isang close na relationship, kala ko habang mag-ama, minsan tiyatawag ko siya daddy, dad, tatay. Diba? Mga ganon. Kasi, tingnan niyo itong next slide. Name implies closeness. An intimacy, a bond of trust and love. God doesn't want us to relate Him as some unknown God. Kasi mismo si God, ayaw niya na makilala natin siya as unknown. Di ba, tignan lang natin sa mundo natin na to, di ba ang daming God, small g? Di ba ang daming God? May God na maitim? Sorry. may God na maliit? Sorry. May God na mataba? May God na malaki ang mata? May God na galing sa ilalim ng dagat. Hindi! Nagsasabi lang ako. Di ba? Kasi ayaw ng Lord na makilala natin siya as unknown. Kaya naman i-reveal yung pangalan niya Kasi gusto niya na magkaroon tayo ng relationship sa kanya. Intimate relationship. As in talagang yun Yung parang magtatay lang, ganyan. Gusto niya magkaroon tayo ng relationship sa kanya. Ayaw niya nakilala mo lang siya as God. Kaya that's why kung bakit niya ni-reveal yung pangalan niya. Yun nga. Kaya nga diba, kaya niya nga di ba nasa heaven siya, si God. Kaya niya hinubad yung uniform niya as God Tinanggal niya yung yung crown niya, bumaba siya dito sa lupa as sa mamagitan ni Jesus. Ginawa niya yun just for you. Iniwan niya yung heaven para isabihin sa'yo na ito yung pangalan ko. Ito ako, gusto ko magkaroon ng relasyon sa'yo. Gusto ko mag-build yung relationship natin dalawa. Ginawa yun ni Lord. Ginawa niya ni Lord kasi para sa atin. Para sa akin, para sa inyong lahat. Ganon tayo ka-special, ganon tayo ka-love ni Lord. Diba? Alam niyo kung babasahin natin yung Bible, marami doon na pangalan ni Lord din, yung Yahweh, El Shaddai, Jehovah, ang dami yun. Kung magbabasa lang tayo ng Bible, mas makikilala pa natin si Lord. Mas makikilala natin siya. Mas makikilala natin siya as Lord na nagpo-provide, as Lord na nag-heal, as Lord na above all every needs. Mas makikilala natin. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na magbasa tayo ng Bible. Kung gusto natin na magkaroon ng relasyon sa Diyos, magbasa tayo ng Bible. Kasi yung Bible, alam naman natin na doon natin makikilala ang tunay na Diyos. Doon natin makikilala yung character niya, yung authority niya, at yung pagmamahal niya sa atin. Kaya nga, na-encourage ko ang bawat isa na magbasa ng Bible. So, yun yung first point ko, na si Lord mismo, ni-reveal niya yung pangalan niya sa'yo, kasi gusto niya mag-build yung relationship natin sa kanya. So, bago ko muna sabihin yung second point, gusto ko muna na mapanood nyo to. Hindi siya video, kundi live siya. So, let's watch this simple skit. Oh my God! Hindi ako makapaniwalang hindi ako makatulog kagabi. Ay, sige na, hindi ka makatulog. Pero, teka, hindi ka makatulog kagabi. Oh my God! Paano pa naman kasi? Yung kapitbahay namin. Sige. Oo, magdamag na lang nag-iingay. Oh my God! Kung pwede lang sana patahimikin sila Oh my todo! Pero, ano ba? Ganyan din na naman ko.
Toto! Oh my God! Oh my God! Oh my... Hey! Okay naman ako kaya, Roji. Kasi nga lang yung... every time na maalala mo yung ginagawa nila. Oh my Toto! Oh my Toto! Oh my Toto! Oh my Toto! Oh my God! Ano ba kung anong pangalan ng tatay ko? Tama! Okay! Oh my Toto! My God! Alam mo ba, pinabastos mo na ang pangalan ng tatay ko. Thank you so much. Yan. Thank you, my friends. Yan. Ano napansin niyo dun sa skit na yun? Oh my Toto. Diba? Nag-guess niyo yung point. Ano yung nakita niyo? Kasi, ito. Yung skit na yun may related ko sa second point ko. Yung second point ko ay misusing God's name. Misusing God's name. And ano kaya yung mararamdaman natin kung yung pangalan ng tatay natin binabastos ng kaibigan natin? Anong mararamdaman natin doon? Nagalit. Mainis. Eh, paano pag pangalan nyo ang gagamitin? Ba, mas mainis ka. Marinig mo pangalan yung pangalan mo. Uy, pangalan ko yun ah. Diba? Minsan may ganun pangyayari sa buhay natin na kapag narinig mo lang yung pangalan mo, yung tenga mo lumalaki na eh. Hala, bakit niya sinabi yung pangalan ko? Ganun, di ba? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So, next slide. Next slide. Yan. Dun sa red, you shall not misuse the name of the Lord your God. You shall not misuse the name of the Lord God. Yan. Di ba na ano natin? Si God is our Creator. Si God is our Father. Si God, siya yung Savior natin, siya yung Lord natin. So kung yung nararamdaman natin kanina, kung yung pangalan ng tatay natin yung maririnig natin, masasaktan tayo, mainis tayo. Diba? Ganon din kay Lord. Kasi, actually another word ng misuse is bane. Is yung bane. Next slide. Bane means empty, false, useless, unreal, and worthless. Yan yung ibig sabihin ng bane. Empty, false, useless, unreal, and worthless. Diba? So, ibig sabihin pala, yung paggamit natin sa walang kwentang bagay sa pangalan ng Panginoon ay parang na-abuse na natin siya. Na-blasphemy natin siya. Nagagamit natin siya as verse, diba? So, yung tatlo na yun, unti-untihin natin. So, una is abuse. Next slide. Abuse. Abuse. Ano ibig sabihin ng abuse, guys? Abuso. Abuso. Sobra na. Sama, ano? Pananampan. Yun na yun. Diba? So, gusto ko tingnan nyo tong verse na to. Sa 1 Peter 4:16. Whoever, if you suffer as Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Ang gusto kong tignan nyo dito, yung word na Christian. Then yung isa, hindi, ba't mo nilabas? Wala na! Thank you so much. Sino nakaupo dyan? Wala, no? So yun nga, gusto ko tignan nyo yung verse, yung word na Christian. Then yung pangalawa, you bear that name. Isa pala na naabuso natin, yung pangalan ng Lord sa word na Christian. As we accepted Christ as our Lord and Savior, we have relationship with Him. We follow Him. And tinatawag tayo as, next slide, we are called as Christian. Kung mapapansin nyo sa word Christian na yan, may dalawang kulay. Una ay Christ,
tsaka I-A-N. So ibig sabihin, kung sa sarili natin, tinatawag natin yung sarili natin as Christian, kasama natin yung pangalan ng Diyos. So isa pala, way na natitake natin yung pangalan ng Lord sa faith is sa salitang Christian. Kasi sa mundong to, marami nagkiklaim that they are Christian. Marami nagsasabi na, naniniwala ako sa Diyos, I believe in God, I follow God. Ang dami nagkiklaim. Pero ang totoo, hindi talaga. Hindi talaga. Kasi kino-confess lang nila, kiniklaim lang nila. Pero sa buhay nila, hindi nakikita. They still living in the world ng kasalanan. They still doing yung mga unrighteous thing na ayaw ni Lord. So isa pa ng way na natitake natin yung vein ng Lord, kung tayo mismo, kung sinasabi mo sa sarili mo, Christian ka, pero hindi naman nakikita, hindi naman ito nagmamanifest, sabihin, nagagamit mo yung mali, nagagamit mo sa mali yung word na to. Diba? May papakita ako sa inyo isang video. Isa siyang kilalang artist. Philip? It's okay na. Wait ako na. Down your hands. Ready? Rock and roll. God, I thank you for this day. I thank you for the journey leading up to this day. And God, I ask for favor and more favor and more favor for everybody on this team and for Justin's continued success. God, I ask that you would just help tonight be the most amazing show ever. Just help everybody just hit their mark and protect everyone, including Justin, and just bless everybody for your glory, God. In Jesus' name. Ken, how are you? Ken, right there. Everybody get it in. Let's have it. You might as well do a show. You might as well do a show, right? Go do a show. Everybody, just stay calm. All right, just stay calm. Ready? 4 ducks, 4 claps, and a slurp. Let's go. Ducks, 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 ducks. Quack, 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 quack. Nag-pray. Alam niyo ba, si Justin Bieber, Christian daw siya. At ang pagkakaalam ko, every concert niya, talagang nililipon niya lahat ng mga dancer niya, ng mga singer niya, backup singer or mga crew, iniipon niya, tapos nagpe-pray sila. Si Justin Bieber, kiniklaim niya sarili niya as Christian. Pero ano yung nababalitaan natin kay Justin Bieber? Nagda-drive ng laseng. Tama? Nang bubugbog, nandudura ng fans, alam ko. Diba siya mismo, kiniklaim niya yung sarili niya as Christian. Pero after niya mag-pray siya, nagpe-pray siya. After niya mag-concert, gumagawa na siya ng kung ano-ano. Na hindi naman dapat ginagawa ng isang Christian. Ito, papakita ko ulit. Alam ko nakita niyo na tong picture na to last time. Next slide. Yan. Kaya sabi nila, si Kareel daw, si Billy, si Teddy, Christian sila. These people, kiniklaim nila sarili niya as Christian. Pero sila, sinasang-ayunan nila yung advocacy ni Vice Ganda na gay is okay. So, paano magiging Christian ang isang Christian kung gumagawa siya ng mali? Or huwag na tayo pumunta sa mga showbiz. Sarili na lang natin. Sarili na lang natin, ha? Kung ikaw mismo, kung ako mismo, tayo mismo, kiniklaim natin sarili natin as Christian. Pero umiinom tayo. Nag-yose tayo. Nanonood tayo ng mga porn, na mga X-rated film. Naabuso natin yung katawan natin. Nag-ano tayo, yung sobrang dota na. Yung nakikibarkada sa mga masasamang tao. Yung nagbumura. Matatawag mo ba yun na Christian talaga? Matatawag mo ba yun na Christian? So, actually itong, sabi nga kanina ni Ate Nat, ito yung scene na walang temptation. Even Christian, nagagawa to. Kung tayo,
kiniklaim natin sarili natin as Christian, pero hindi naman nakikita sa atin, nababiolate natin itong commandment na to. So kung tayo mismo, ikaw mismo, sinasabi mong Christian ka, pero hindi ka naman sumusunod kay Lord, hindi mo naman ginagawa kung ano yung sinasabi niya, so it means you're not a Christian. Diba? Christian means follower of Christ. Christian, yun yung mga sumusunod sa mga inuutos ng Diyos. Yun yung Christian. Kung tayo pala mismo, tayo sa sarili natin, hindi natin napapakita na tayo ay totoong Kristiyano, nababiolate natin to. Kasi, we bear that name. Yung pangalan natin na Christian, kasama natin yung pangalan ng Lord. Kung ikaw, kiniklaim mo Christian ka, tapos nakikita ka nandun sa pub house, nandun sa casino, di ba maraming taong magdadoubt sa'yo, Kristiyano ba to? Kaya nga yung word na Christian, gamit na, bugbog na sa mundong ito. Kasi yung mga tao nag-claim na Christian sila, hindi naman nakikita. Kaya yung iba, hindi naniniwala na sa Christianity. Kaya yung iba, nagda-doubt na. So, kung sa sarili natin, nasabi mo na ikaw yun, kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon. Kasi naabuso na natin yung salitang Christian. So, yun nga. So, first point yun, yung abuse. Second is blasphemy or profanity. Blasphemy means the act of insulting or showing contempt or lack of reverence for God. Ibig sabihin, yung blasphemy, yung pang-iinsulto mo. Pang-iinsulto mo mismo sa Diyos. The next is profanity. From the word profane means to treat something sacred with abuse, irreverence, or contempt to debase by a wrong, unworthy, or vulgar use. So yun, nai-insulto din pala natin o na nagagamit natin, nababiolate natin itong third commandment na to by using the Lord's name sa ating expression. Sa mga foul words. Even jokes, nagagamit. Gusto ko panoorin niyo itong video na to. Tingnan niyo. Spider siya, tarantula siya. Don't move. Sa sobrang takot niya, ano sinabi niya? Oh my God! Eh di yung kanina, ano sabi ni Rogie? Oh my God! Sabi ni Rogie. So, nababiolate natin to, itong third commandment na to, kung nagagamit natin yung pangalan ng Lord sa ating expression, sa ating foul words. Diba? Sa expression ngayon, sa ating mga kabataan, ano to eh, sakong-sako to. Diba? Ano sabi natin? Oh my God! Nakita si Crush. Oh my God! Nagkaroon ng iPhone. Oh my God! Nahulog ang bata. Diyos ko, nahulog ang bata! Ano kinalaman ng Diyos sa pagkahulog ng bata? Di ba wala? Di ba wala? Yung iba, ginagamit yung word na sus. S-U-S. Yung sus kasi, pinaikling Jesus. Sus. Manari, hindi ka maniniwala. Uy, si ano ganyan? Sus. Di naman totoo yan. Uy, sus. Nako, biro lang yan. Di ba, gano'n nagagamit natin? By our expression. Then ito, minsan, ang pangalan ng Lord, nagagamit natin sa foul words. O sa mura. Minsan, actually, uso to, yung mga Amerikano, yung usually na naririnig ko na to, yung ginagamit yung salita ng Lord sa mura. Ang dami. Yung word na Jesus Christ, ginagamit niya yan as mura. Akin na rin pa eh. Yung holy, hindi ka sabihin, holy good. Actually sa Tagalog, holy tae. Tae. At kung alam niyo sa English yun. So, kailan ba naging holy? Yung tae. Kailan pa? Di ba pag sinabing holy,
ano siya? Perfect. Walang dumi, walang pagkakamali. So, kailan pa naging holy ang isang tae? Yung iba pa nga sinasabi nila, holy, tapos cow. C-O-W. Di ba ang isang cow, madumi din to? Maraming dumadapo sa kung ano sa katawan niya, umabak siya sa mga food like ganyan, madumi siya. So, kailan pa naging malinis o naging holy ang isang cow na madumi? Di ba? Kailan pa? Yan. As yung holy cow, ginamit na siya as isang resto name. Holy cow. Kung sino din nakapunta ng SM, meron doon, Holy Cow Restaurant. Sabi ni Chas, masarap daw yung pagkain doon. Ni Chas, masarap daw yung pagkain na yun. Diba? Diba lahat na lang ginagamit? Ginagamit sa kung ano-anong walang kwentang bagay. Okay. Tapos yung ibang tao, yung nalaman nila na bawal sabihin yung pangalan ng Lord sa mga walang kwentang bagay, hindi na nila sinasabi. Ang ginagawa nila, pinapalitan nila. Ito yung word na euphemism. Euphemism. Na-search ko lang yan. Means substitution of an agreeable or inoffensive expression. Yung euphemism, yun yung pinapalitan mo yung isang salita ng ibang salita. Pinapalitan mo. Like yung oh my God, pinapaiksi na to. OMG! Yung iba, oh my gulay! Yung iba, oh my golly banana! Diba? Yung iba, OMG! Kasi yung iba, oh my golly! Kasi yung iba, and again. And again. Yung iba, ever good. Yung iba, gosh! Goshy! Pansin nyo, paarte na ng paarte. Napansin nyo, paarte ng paarte, lahat na lang ata ng G na word gagamitin sa OMG. Oh my gulay, oh my galit, oh my galunggong, lahat na lang ata gagamitin para mapalitan lang yung word na God. So ito pa mga salita na to is nababiolate natin yung third commandment. Honestly talaga, nakaraan, gumagamit ako dati ng oh my golly banana. Yan. Gumagamit ako, akala ko okay lang yun. Kasi narinig ko lang siya sa isang friend. Sa isang friend na sinasabi niya. So, nagagaya ko siya. Oh my golly banana! Ganun. So, mali pala din yun. Isa din pala ng factor yun na natitake natin yung salita ng Lord in vain. Yung pala, balik tayo sa tanong ko kanina. Paano kung yung pangalan natin yung gamitin sa walang kwentang bagay? Yung pangalan natin yung gamitin natin sa mura. Di ba yung sasabihin mo, oh may Nico! Pero gano'n. Di ba? Holy Nico! Holy Roji! Paano kung yung pangalan nyo mismo gamitin natin sa mura ngayon? Gamitin natin sa walang kwentang bagay. Anong mararamdaman natin? Masakit. Nakaka-offend. It hurts. Diba? Ganon din ang Diyos. Ang Diyos, may pakiramdam din siya. Na every time na ginagamit natin yung salita niya sa expression natin, sa mura, nasasaktan din ng Diyos. Di ba nakakawalang respeto naman yun? Ang isang holy God ay ginagamit natin yung pangalan niya sa disrespectful expression. Di ba? Hey, wake up! He's the holy God siya, holy God. As gagamitin natin siya sa walang kwentang bagay. Sa vain. Di ba? Kung ilalagay lang natin sarili natin sa kalagayan ng Panginoon, I know, nasasaktan din ng Diyos. Kaya dapat, maging aware tayo sa bawat nilalabas ng ating mga labi. Maging aware tayo. Kung every time na masasabi mo ba ito, nakaka-glorify ba ito kay Lord? O matutuwa ba ang Diyos? Yun yun. Alam niyo ba, itong isang story na to,
narinig ko siya 3 years ago. Narinig ko siya 3 years ago, nung hindi pa talaga ako isang malalim na Kristiyano noon. Yan, sa Bible study namin sa bahay, kay Pastor Ryan ko ito narinig. Kay Pastor Ryan. Actually, ang topic din yun is, do not misuse the name of God in vain. Sabi niya, nung mga writer daw nung unang panahon, yung dati, mga writer daw nun, every time na may encounter nila yung word na God, every time na isusulat nila to, naliligo sila. Nagpapalit sila ng damit. As in, ganun yung preparation nila sa pagsulat ng God na name. Na every time na ilalagay nila yung letters na yun, naliligo sila. Alam niyo yun, ganun nila tinitake yung name ng Lord as holy. Ganun nila tinitake yung name ng Lord as special. Ganun nila pinahahalagahan ang pangalan ng Panginoon. Pero ano nangyayari sa panahon natin ngayon? Ang pangalan ng Lord, nilalagay na lang natin siya as expression sa Facebook na wala namang katuturan. Minsan, yung iba nilalagay nila sa bag na wala namang kasense-sense. Yung iba nilalagay nila kung saan-saan, nilalagay nila sa damit nila para masabi na, hey, I'm religious, yo. Maganon. Di ba, yung ibang tao ganun eh. Or even us na minsan nagagawa natin. Minsan nababiolate natin to. Or I say, madalas natin kung nababiolate. Then another one, sabi nga sa Leviticus 20, 31-32, keep my commands and follow them. I am the Lord. Do not profane my word, my holy name. For I must be acknowledged as holy by the Israelites. I am the Lord who made you holy. So siya mismo nagsasabi na yung pangalan ko, huwag mong gamitin sa walang katuturan. Siya na mismo ang nagsasabi, do not profane my word. Kasi holy name siya. Siya yung name above every name. His name ay hindi nagbabago. His name is holy. His holy God. Siya ay holy. Kaya nga dapat sa lahat ng sinasabi natin, sa lahat ng paggamit natin ng name ng Lord natin, i-take natin siya as holy. Then pangatlo, nababiolate natin yung name ng Diyos sa pagkukurse. Pagkukurse. If we use it to advance negative purpose. Kaya ito, yung ibang Kristiyano or ibang tao, minsan ginagamit nila yung pangalan ng Diyos para sumpain yung tao na yun. Sasabihin nila, sana mamatay ka na. Sana kunin ka na ni Lord. Yung iba, sumpain ka sana ng Lord. Sumpain ka ng Diyos. Diba? Alam naman natin na God is love. Alam natin na God is the God of justice. Alam natin na His name is holy. So, sino tayo para gamitin yung pangalan ng Lord para manumpa? Para sumpain ng isang tao? Sino tayo? Sino ako? Sino ikaw? Sino tayo para gamitin yung salita ng Lord, yung pangalan ng Lord, sa nonsense, dahil sa cursing? Then, another na nababiolate natin, is yung pagtawag natin ng ibang, pangalan ng ibang Diyos. Nababiolate natin itong third commandment sa pagtawag sa ibang Diyos. Kasi, iba siyang Diyos eh. Hindi siya totoo. So, one way din na nababiolate natin yung pangalan ng Lord sa pagtawag ng ibang Diyos. Natawagin natin yung maliit, yung malaki, yung pandak, yung ganyan, na Lord, na God. Eh, holy God nga siya, buhay siyang Diyos. Our God is the living God. So, syempre nakakasakit naman kay Lord no, na tinatawag mo yung Diyos na yan, eh, hindi naman nagsasalta yan. Hindi naman buhay yan. Hindi naman totoo yan. Siyempre nababiolate din natin yung third commandment. At hindi na natin nababiolate, kundi nag-i-invite ka pa ng curse sa buhay mo kapag tumatawag ka ng ibang Diyos. Diba? Then, tignan niyo itong another verse. Nevertheless, God's solid foundation stand firm, sealed with this inscription, the Lord who knows who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from the wickedness.
from wickedness. Alam natin yung blasphemy na to, yung cursing na to, yung pag-aabuso na to is wickedness. Mga kasalanan to. Kasalanan. Kaya nakita niya doon, oh, kung sino man yung nagko-confess sa pangalan ng Lord, kailangan umalis dito. Alisin to. Must turn away from wickedness. Yun. Then lastly, sa third point, there will be punishment for the violation. Balik, next slide. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Ang Diyos ang nagsasabi, kapag tayo binayolate natin, kapag tayo ginamit natin yung pangalan ni Lord sa maling o walang kwentang bagay, kung ikaw kiniklaim mo Christian ka, tapos hindi naman nakikita sa buhay mo, nababiolate natin to. Then, may punishment na nakaharap sa atin. May punishment na nakahanda sa atin. Kasi alam natin, ang Lord, i-judge niya tayo sa mga bagay na ginawa natin. Next verse. I will punish the world for its evil, the wicked for their sin. I will put an end to the arrogance of haughty, and will humble the pride of the ruthless. Ang Lord na nagsasabi, sa every violation na gagawin natin, in every wickedness, in every sins na makocommit natin, may nag-aantay sa atin na punishment. May nakaantay sa atin na parusa. The next verse. Itong verse na to, basahin mo natin. Sa Leviticus 24, 10-14. Now, the son of an Israelite mother and an Egyptian father went out among the Israelites, and a fight broke out in the camp between him and an Israelite. The son of Israelite woman blasphemed the name with a curse, so they brought him to Moses. His mother's name was Shelomith, and the daughter of Dibri the Danite. They put him in custody until the will of the Lord should be made clear to them. Then the Lord said to Moses, take the blasphemer outside the camp. All those who heard him are to lay their hands on his head. The entire assembly is to stone him. Itong scenario na to, may isang anak ng Egyptian at Israelite na nag-blasphemy, ginamit yung pangalan ng Lord sa walang kwentang bagay. Then anong ginawa sa kanya? Dahil sa kasalanan ginawa niya, ito yung kaparusahan niya. Babatuhin siya, ihaharap siya sa mga tao, at kung sino nakarinig sa kanya na ginamit niya yung salita ng Diyos, babatuhin siya. Siguro, kung applicable yung punishment na yan sa panahon natin, siguro lahat tayo dito, even siguro binato na tayo. Kasi sa atin ito ngayong scene na walang temptation eh. Ito yung ngayong scene na hindi natin akalain na nagagawa natin. Ito pala yung scene na nagagawa natin unconsciously. So kung yun dito sa verse na to, yung lalaki na gunamit yung salita ng Diyos ay naparusahan. Sa atin din. Ang Diyos ang paparusa sa atin. Ang Diyos yung magpapunish sa atin. Sa lahat ng sinabi natin, sa lahat na ginamit natin ng salita ng Diyos, lalo na sa mga walang kwentang bagay, may kaparusahan na ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya, accountable tayo eh. Accountable tayo sa bawat nilalabas ng ating lips. Kaya nga dapat hingin natin to ng tawad sa Lord. Maging totoo ka sa sarili mo. Aminin mo kay Lord kung kasalanan na nagawa mo. Consciously or unconsciously, minsan nagagawa mo to. At kailangan natin hihingi ng tawad to. Sabi nga ni Lord, ni Jesus, sa John 1 John 1:9, if you confess us your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kung ikaw sa sarili mo, sinabi mo na, na-violate ko to, nagamit ko yung salita ng Lord, yung pangalan ng Lord sa walang kwentang bagay, then start asking for God forgiveness.
ang Diyos natin, buhay siya. Buhay ang Diyos. Deserve niya yung purihin natin siya. Deserve niya na gamitin natin yung pangalan niya sa magandang bagay. Ako sabihin ko sa inyo, in the name of Jesus, dahil sa pangalan ni Lord, nakakilala ako kay Lord. Dahil sa pangalan ni Lord, narinig ko yung Jesus, nalaman ko kung gaano siya kabuti, kung gaano niya ako kamahal. Then right now, nakita niyo naman ako, naglilingkod na ako sa Panginoon. At alam niyo ba, there is power in the name of Jesus. Hindi lang siya basta ordinary name. His name is above every name. At kung ikaw may sakit karamdaman ka, kung ikaw may problema ka, kung ikaw hindi mo na alam yung gagawin mo, you can use that name. Kasi there is power in His name. He's above this everything. Maniwala kayo kay Lord. Maniwala kayo sa pangalan niya. Kasi ako na nagsasabi sa inyo, sa pangalan ng Diyos, nakakilala ako sa Kanya. Dahil may nag-share sa akin na mahal ako ng Diyos, dahil nagkaroon ng Bible study sa bahay namin, mas nakilala ko ang Diyos. Dahil sa pagbabasa ng Bible, nakilala ko ang Diyos. Ganon siya kabuti sa buhay ko. At ganon din siya kabuti sa buhay mo. His grace, yung grasya niya, sobra-sobra. Yung grasya niya sa bawat isa sa atin. Sobra. Kaya nga dapat tayo naman, as we love, kung sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. Kung sinasabi mo na He is your God, kung sinasabi natin na Christian ka, kung sinasabi mo na follower of Christ ka, naggalangin natin, magbigay tayo ng reverence sa Kanyang pangalan. Ibigay natin, He deserve respect. Deserve niya. Kaya dapat, simula sa araw na to, dapat every time na mababanggit mo yung pangalan ng Diyos, dapat may kabuluhan to. Hindi lang to basta-basta. Hindi lang to dahil nagulat ka, hindi lang to dahil naiyak ka or something. Dapat gamitin natin ng Diyos, pangalan ng Diyos sa tama. Amen? So let's stand up.